Paano ba tinitimbang ng batas ang katarungan kapag ang isang biktima ng panggagahasa ay may kapansanan sa pag-iisip? Tapos, ang mas komplikado pa, paano kung yung akusado mismo may sinasabi ring kondisyon sa pag-isip? Yan yung napakasensitibo at talagang mahirap na tanong na sinagot ng Korte Suprema. Ang kaso ay People of the Philippines versus XXX, GR number 220145, petsa Agosto 30, 2023. Ating bubuklatin ito ngayon. Tama. Ang mission natin dito, syempre, hindi lang i-report yung nangyari, pero himayin talaga yung desisyon. Ano ba yung mga importanteng punto para sa'yo na nakikinig? Oo, titingnan natin yung mga detalye, ano ba yung facts, ano sabi ng mga naunang korte. Tapos, syempre, yung pinakaimportante, yung naging hatol ng Korte Suprema. Lalo na yung mga legal na tanong tungkol dito sa mental na kondisyon ng dalawang panig. Sige, umpisahan na natin sa kwento. So, ang akusado, si XXX, kinasuhan ng rape. Ang biktima, yung hipag niya, si AAA, na ayon sa record, may mental retardation. Yung nag-report, yung kapatid ni AAA, si BBB, na asawa pala nung akusado, medyo masalimot yung sitwasyon, ano? Oo, family matter din kasi. Nakita daw ni BBB si AAA dun sa kusina. Ang sabi sa report, nakababa raw yung panty ni AAA hanggang tuhod, tapos nasa harap niya si XXX. Grabe. Nung tinanong ni BBB si AAA, ang sabi ni AAA, tinanggal daw ni XXX yung panty niya, tapos sinawakan yung ari niya. May medical findings pa na nag-confirm ng definitive penetrating injury. So may physical evidence. Sa kabilang banda naman, yung akusado, si XXX, ang depensa niya, denial, pagtanggi. Standard na depensa yan minsan. Oo, pero ito yung twist. Nung nasa RTC pa lang, iginiit na rin niya na siya mismo may mild, moderate retardation daw. Dito na talaga nagkakakomplika. Kasi parehong may aligasyon ng issue sa pag-iisip. Tama. At ano nga ulit yung naging hatol sa RTC at CA? Parehong na-convict si XXX for rape. Consistent yung findings ng dalawang korte. Kaya ayun, umakyat sa Korte Suprema. Okay. So pagdating sa Korte Suprema, ano na yung pinaka-main issue na kailangan nilang sagutin? Bale, dalawang major points yan. Una, yung basic. Sapat ba yung ebidensya para masabing guilty talaga si XXX beyond reasonable doubt? Yung walang kaduda-duda. Okay. Pangalawa, at ito yung mas technical siguro, ano ba dapat yung tamang classification ng krimen? Considering yung mental state ni AAA, at saka paano naman yung epekto nung sinasabing mental retardation ni XXX sa pananagutan niya? Yun. Paano ngayon sinagot yan ng Korte Suprema? Anong kanilang naging hatol? Pinatibay ng Korte Suprema yung conviction. Dun sa unang tanong, yung sa ebidensya, sabi nila, sapat na yung tinatawag na circumstantial evidence. Yung mga hindi direktang nakakita pero magkakakonekta. Oo, yun nga. Yung testimonya ni BBB sa nakita niya, yung sinabi ni AA kay BBB pagkatapos, tapos yung resulta ng medical exam. Kahit wala daw eyewitness sa mismong penetration, yung mga piraso ng ebidensya pag pinagsama-sama, malakas na raw na ebidensya laban kay XXX. Okay, malinaw yon. Ngayon, dun sa pangalawang issue, yung classification at yung apekto ng mental condition. Dito, medyo nagdetalye sila tungkol sa classification ng rape. Hindi kasi napatunayan or na-establish yung specific mental age ni AAA. Yung kung parang bata pa ba mag-isip? Oo. Kung napatunayan sana na yung mental age niya ay parang sa batang below 12 years old, di sana statutory rape yon sa ilalim ng Article 266A1D. Pero hindi na-prove yun. Hindi. So, ang ginawa ng korte, kinalasipikan nila ito bilang rape laban sa taong deprived of reason. Yan yung nasa Article 266A1B. Ang punto nila, dahil sa kanyang moderate retardation, malinaw na apektado yung kakayahan niyang magbigay ng tunay na consent.
So kahit hindi mo ma-pinpoint yung exact mental age, basta't yung condition niya prevents consent, pasok pa rin sa rape under that category. Eksakto. Importante yun kasi protektado pa rin yung biktima. Tapos, dito na papasok yung depensa ni XX. Yung sinabi niyang may mild mental retardation din siya, na may mental age daw na siyam. O nga, paano yung tinrato ng korte? Sinuri nila yan sa ilalim ng Article 12.1 ng Revised Penal Code. Ito yung tungkol sa exempting circumstance para sa imbecile o insane person. Para ma-exempt ka, libre ka sa criminal liability, kailangan mong patunayan na nung ginawa mo yung krimen, meron kang complete deprivation of intelligence. As in, wala ka talagang pag-iisip. Total blackout kumbaga. Parang ganon. O kaya wala kang discernment, yung kapasidad na malaman kung tama ba o mali yung ginagawa mo. Napakataas ng standard niyan. So ano ang findings nila kay XX? Pasok ba siya doon? Hindi raw. Ayon dun sa psychiatrist na sumuri sa kanya, oo, may mild mental retardation siya. Pero may kakayahan pa rin daw siyang malaman ng tama sa mali, may discernment pa rin. So hindi sapat yung mild retardation para ma-exempt. Hindi sapat. Kaya hindi siya exempt sa criminal liability. Ang binigay lang sa kanya ay mitigating circumstance, pampababa ng parusa, yung tinatawag na diminished willpower. Kaso, yung parusa sa rape, reclusion perpetua yan, indivisible penalty yan. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng hatiin or babaan dahil lang sa mitigating circumstance. Kaya reclusion perpetua pa rin ang hatol sa kanya. Okay, napakalinaw. So, kung ibubuod natin, para sa'yo na nakikinig, ano yung mga key takeaways or doktrina dito? Una siguro, yung pagkakaiba ng klase ng rape, no? Oo. Importante yon. Yung rape sa taong deprived of reason versus yung statutory rape dahil sa mental age. Kailangan i-prove yung mental age para sa statutory rape. Kung hindi, pero may disability na pumipigil sa consent, pasok pa rin sa deprived of reason. Pangalawa, yung sa insanity defense, grabe ang requirement. Tama. Article 12.12, kailangan talaga complete deprivation of intelligence o total absence of discernment nung mismong oras ng krimen. Hindi automatic na excuse ang mental retardation. Malinaw. At pangatlo, hindi magkasing kahulugan ang mental retardation at legal insanity. Oo, depende sa level ng disability at kung may discernment pa ba. Tinitingnan yan case to case. Grabe, isang napakakomplikadong kaso talaga. Pinapakita nito yung hirap sa pagbabalanse ng katarungan kapag may mga ganitong sitwasyon. Para sa iyo na sumusubaybay, ano sa tingin mo ang pinakamalaking hamon sa paglilitis ng mga kasong tulad nito sa ating legal system? Gusto naming marinig ang iyong saloobin. Pwede kang mag-iwan ng komento o i-favorite itong ating talakayan. Yung pag-intindi talaga sa mga ganitong kaso, nagpapakita kung paano hinaharap ng batas natin yung mga sitwasyon na hindi standard. Yung mga konsepto ng consent, ng criminal intent, nagiging mas komplikado dahil sa mental na kondisyon. Tunay nga, at para laging updated ka sa mga ganitong malalim na pagsusuri ng mahahalagang kaso at issue, direkta mula sa mga sources, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa The Deep Dive. Hanggang sa susunod na pagtatalakay.